Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Bien Tyrone, Lodi Cedric Zambaga, Lodi Mark Cristianero, Lodi Shakul Hodes, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Romel Pilao, Lodi Jessa Cabando, Lodi Arnel Tisiwafu, Lodi Eugene Liuga, Lodi Naruto Gaming. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-198 kabanata, sa pagpapatuloy. Habang nakaupo sinigaw ni Elder Cho na hindi maaari. Kahit ganito ang hitsura ko, ako ang Sword Demon, Chowol. Bakit hindi ako magkaroon ng sariling tuluyan sa napakalawak na akademyang ito? Dagdag pa, ano ang problema sa pansamantalang posisyon na may sahod na napakaliit na hindi man lang ako makabili ng candy para sa mga bata? Nagbibiro ka ba? Sinabi sa kanya ni Elder Ping na hehe, mali siguro ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo tungkol sa mapagbigay na terms. Kung ganoon, paano kung maghanap ka ng ibang lugar sa halip na ang aming akademya? Sumagot si Elder Cho habang makikita silang tatlo na papalampasin ko ito sa pagkakataong ito, pero pakiusap, huwag kang mamuhay ng ganyan. Paano ka naging ganoon kada mo? Naaawa ako sa mga sinasamantalang martial artists dito, na nakangiting sinabi naman ni Yongdo sa isip na Bob Ong masamang lalaki. Paano yun mangyayari? Kumikita ako ng 3 beses higit pa sa iyong sahod, hehe. Dagdag pa niyang pagmamalaki sa kanyang isip na at ano naman kung ikaw ang Demon Sword. Isa sa Dark Path 10 Stills. Ito ang White Path. Medyo sikat ako rito, alam mo ba yon? Dagdag pa niya na sa lalong madaling panahon, bantaan ko pa ang posisyon ng Grand Elder ng Ice Bastard na yon. Biglang sinabi ni Principal Ping na tatandaan ko yan. Kung ganoon, Elder Blaze Blade, kailangan kong humingi ng pabor sa iyo sa pagkakataong ito. Napatingin siyang nagtataka na isang pabor. Sinabi pa ni Principal Ping na si Elder Blaze Blade ay may maluwag na tuluyan na may 2 bakanteng silid na magagamit ngayon. Naiinis na sinabi naman ni Elder Cho na bakit ko kailangan makipag-share sa matandang yon. Hindi, sa martial artist na yon. Nainis din si Yongdu na sinabi niya na aray ko. Bakit hindi mo bigyan ng taong yon ng sariling tuluyan sa napakalawak na akademyang ito? Nabubuhay na ako ng mahirap na buhay, hindi ko kayang makipag-share ng silid sa isang miyembro ng Dark Path. Tumingin sa kanya si Principal Ping at sinabi na si Temporary Elder Chowol ay miyembro na ngayon ng White Path na katulad ng ating nararamdaman. Pero kung awkward ka pa rin sa mga bagong tao at hindi mapakali. Paano kung makipag-share ka sa parehong tirahan ng Grand Elder kapag nananatili siya sa akademya, Elder Blaze Blade? Makikita ang mukha nilang dalawa na sabay nilang sinigaw na hinding-hindi. At pagkatapos, ibinaba nito ang tasa ng tsaa na sinabi pa na Blaze Blade, kahit miyembro siya ng White Path. Hindi ba siya mas malapit sa Dark Path? Dagdag pang sinabi ni Sword Sovereign na magagawa ba talaga ng isang katulad niya na maayos na bantayan ang Sword Demon? At ang pagpapahintulot sa isang kasapi ng Dark Path na manatili rito bilang martial instructor sa halip na bisita, sa panahong ito, ay tila medyo. Hindi na niya ito itinuloy. Dagdag pa nito na naiintindihan kong may dahilan ka, Principal, pero hindi ko maiwasang mag-alala. Sumagot sa kanya si Principal Ping na si Elder Blaze Blade ay siguro bastos sa pagsasalita at walang awa. Sa kabilang banda, habang mapanganib at walang pakundangan, pero nakakagulat, mayroon siyang mahusay na mata para makita ang mga bagay na hindi maaaring maging mabuti. Ang Sword Demon, Chowol, ay mayroon ding matalas na mata para sa mga bagay na hindi maaaring maging masama. Dagdag pa niya kay Sword Sovereign na hehe, sa palagay ko ang dalawa ay magkasalungat. Pero sa magandang paraan, magkatulad sila, at kung magsasama sila ng ilang panahon, magdudulot ito ng magandang resulta. Pagkatapos ng lahat, hindi ba nagsimula ang Mount Hua Covenant meeting para sa ganyang layunin? Sinabi naman sa kanya ni Sword Sovereign na ang kasuklam-suklam na calamity na iyon ay isang karaniwang kaaway na dapat itaboy ng lahat. Kahit papaano, mukhang may plano ka, kaya magtitiwala ako sa iyo. Muli na namang sinabi sa kanya ni Principal Ping na salamat sa pagsasabi niyan. Magbibigay ako ng dagdag na atensyon upang siguraduhin na ang mga sitwasyon na ikinababahala mo ay hindi mangyayari, Sir Sword Sovereign. At nai-report ko na rin ang bagay na ito sa Alliance Leader.
At pagkatapos, sinabi nito na may hawak na maliit na box habang sinasabi na ang Sword Demon, Chowol. Sumagot ang Alliance leader sa kanyang asawa na tama yan. Tiyak na kalokohan para sa kanya na sumali sa White Heaven Alliance, at baka sinusubukan lang niyang alagaan ang Third Young Master at si Yun Solron. Sumagot sa kanya ito na kung si Uncle Cho, baka posible yun. Kung kailangan siya ng mga bata na yun, baka manatili siya sa White Heaven Alliance magpakailanman. Napakunot ang noo ng Alliance leader na nagtatakang sinabi na Uncle Cho. Hindi ko alam na uncle mo siya. Binuksan ang box na sinabi pa nito na sigurado akong mayroong hindi bababa sa 100 tao na tumatawag sa baliw na iyon na tito bukod sa akin. Kapag nakilala mo siya sa iyong teenage years, kadalasang tinatawag mo siyang ganoon. Sinabi naman ng Alliance leader sa kanya na narinig ko na malambot siya sa mga bata. Sa simula pa lang, iyon din ang dahilan kung bakit siya sumali sa Dark Heaven Alliance. Sinabi ng kanyang asawa sa kanya na tama yan. Siya ang nagdulot ng massacre sa isang buong nayon dahil sa mga batang ito. Tinak pa niya ang isang kahon na sumagot na tiyak na ang Soho Village incident ang tinutukoy mo. Sumagot ang kanyang asawa habang naalala ito na oo. Iyon ay sa panahon ng isang nagugutom na taon nang laganap ang mga peste, pagkatapos mamatay ang kanyang kapatid na babae na nagpapalaki sa mga bata ng mag-isa. Ikinulong ng mga taga-nayon ng mga bata at sinunog ang lugar. Akala nila ang pamilya ay nahawaan ng isang sakit. Kung alam lang nila na eksperto ang tito ng mga bata, hinding-hindi sila gagawa ng ganoon. Karapat-dapat mamatay ang mga taong yun. Malungkot na sinabi pa niya sa isip na bukod pa, ang kapatid na babae ni Tito Cho ay malamang na sinaktan ng mga masasamang lalaki na yun. Kalimutan mo na. Ang karapatan na magalit at magsalita tungkol sa namatay ay kay Tito Cho. Napababa naman ang tingin ng Alliance leader na sinabi niya sa isip na mukhang hindi niya alam kung paano namatay ang kanyang kapatid. Naiintindihan ko kung bakit siya galit na galit, pero ang patayin ng 31 tao sa ganyang paraan ay sobrang malupit at sobra-sobra. Hinawakan niya ang kamay ng Alliance leader na sinabi na marahil ay maalala ni Uncle Cho ang mga batang yon, at baka maging mabait siya nang hindi inaasahan sa mga mabubuting bata at tuluyang maging nakakagulat na mahusay na martial instructor. Ngunit sandali, mahal, hindi ba ito ang mga kaong itinabi ko? Sumagot ang Alliance leader sa kanya na napansin ko na ang ating mahinang anak ay lalo pang nangayayat, maglagay pa tayo ng kaunti dahil mas marami, mas mabuti ang elixirs, mahal. Sumagot ang kanyang asawa habang kinuha ang kahon mula sa kamay nito na sinabi na seryoso. Magrereklamo si Yeren na sobra kahit 3 kahon, alam mo. Matagal nang gumaling ang bata na yon. Sinabing muli ng Alliance leader na nanginginig ang katawan na gayon paman. Nag-aalala ako dahil ang tanging anak natin na babae ay pupunta na sa Mount Hua Covenant meeting sa lalong madaling panahon. Baka dahil hindi ko siya nakita ng ilang panahon, pero ang pag-iisip kay Yeren nitong mga nakaraang araw ay kakaibang nagpapabalisa sa akin. Sinabi naman ng kanyang asawa sa kanya na mas nag-aalala ako tungkol sa iyo. Hindi mo ba planong bisitahin siya bago siya pumunta sa Mount Hua Covenant meeting? Masayang sinabi nito sa kanya na tama yan. Dahil ito ay isang mahalagang kaganapan. Hihikayatin ko ang mga promising talents, pero makikita ko rin si Yeren. At kung may anumang mapanganib na masasamang lalaki sa paligid, aayusin ko sila. At lumipat ang eksena kay Ryo na naka-4 ang paa habang ginagalaw niya ito ng mabilis. Na sinabi niya na Ryong, mayroon akong tanong. Tumugon siya na isang tanong? Dahil pagkatapos ng 10 araw ang settlement, hindi ito maaaring tungkol doon. Kung tungkol sa akin, ayos na ako ngayon, kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Hawak ni Tito Jiang ang libro habang nakatingin kay Ryo. Sinabi ni Ryo na ano ang pinagsasabi mo? Bakit ako magiging curious tungkol sa ganyang bagay? Tumawa si Hyoryong na sa tingin ko, wala akong pakialam kung nagmamalasakit ka kahit kaunti. Na sinabi naman ni Tito Jiang na kalimutan mo na. Bakit ang tagal-tagal mong sabihin? Hindi ka ba nagdulot ulit ng gulo? Sinabi sa kanila ni Ryo na syempre hindi. Halos mangyari dahil sa isang suggestion na talagang ayaw kong tanggihan. Sinabi pa niya sa kanila na halimbawa, isang tao na dating malamig na humuhugot ng espada sa tuwing sinasabi ko sa kanya ang nararamdaman ko, pero nagsuggest na umalis kaming magkasama nang sinabi ko sa kanya na aalis ako. Sinabi sa kanya ni Hyoryong na baka si Lady na ang tinutukoy mo. Sandali, sinasabi mong aalis ka?
Kung ganoon hindi ko na kailangan bigyan ka ng pera sa 10 araw. Napasalubong ng kilay si Tito Jiang na sinabi niya na tumigil ka sa pagsisinungaling. Hinding-hindi sasabihin ni Lady na ang ganyang bagay. Maraming kulang sa sinabi mo ngayon lang. Dagdag pa niya sa isip na baliw. Siyempre, kasinungalingan yon, pero kung totoo, malaking overtime disaster ito. Sinabing muli sa kanila ni Rio na hindi ko nga sinabi kung sino, bakit mo iniisip na si Lady na? Kahit papaano, tiyak na sinabi niya ito. Saan man ka pumunta, susundan kita. Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig na sinabi sa isip ni Hyoryong na parang nakita ko lang ang isang nakakatakot na bagay. Dagdag pa sa isip ni Tito Jiang na tigilan mo ang panggagaya sa kanya. Ikaw baliw na masamang lalaki. Nakangiting sinabi pa sa kanila ni Rio na siyempre, gaano man ako kawalang muwang, walang paraan na iisipin kung bigla siyang magkakagusto sa akin. Gayunpaman, ito ay isang napaka-promising at mapag-asa na senyales, di ba? Sinabi niya na sasabihin niya sa akin ang dahilan kung bakit gusto niyang umalis ng magkasama mamaya. Sinabi sa kanya ni Hyoryong na talagang sinabi yan ni Lady na, napasampal sa mukha si Tito Jiang na sinabi niya sa isip na gusto kong patayin ang masamang lalaki na iyan at magretiro. Sinabi pa ni Hyoryong sa kanya na kung totoo yan, tiyak na nagkakamali ka, Ryu yon. Napalagay ng kamao sa pisngi si Ryu na sinabi niya na nagkamali ako. Dagdag pa niya na nag-propose siya na lumabas kaming magkasama, at bilang kapalit, pumayag din siyang magbigay sa akin ng pabor, alam mo ba? May madilim na ekspresyon ng mukha si Tito Jiang na pinagpapawisang nakatingin sa kanyang sinabi sa isip na ang baliw na ito. Nakahanap ba ang masamang lalaki na ito ng kahinaan ni Ice White Phoenix? At pagkatapos sinabi niya na nakakadiri, kaya huwag kang patuloy na magsabi ng ganyan sa kanya. Magsalita ka lang ng maayos. Una sa lahat, ano ang dahilan mo kung bakit gusto mong umalis? Saan ka nagpaplanong pumunta? Napaangat ng ulo si Ryu na sinabi niya na sinusubukan naming hanapin ang isang mahal na kaibigan na matagal na naming nawala. Kung lalabas ako, malamang ay magsisimula akong maghanap mula sa Shanxi, dahil doon ang Mount Hua Covenant meeting. Sinabi naman sa kanya ni Hyoryong na kung ganun, umalis ka na lang Hindi, kanselado ba ang plano mong lumabas kasama si Lady na? Sayang naman, sinabi ni Ryu sa kanya na bakit ka nadidismaya. Kaya kung tumanggap ng mga bayad sa Asher Dragon Bank kahit saan. Huwag mo nang subukan na nakawan ako. Sumagot si Hyoryong habang nakasalubong ang kilay na nakatingin si Tito Jiang na haha. Bakit ko gagawin yan? Kahit papaano, nasa sabik na ako sa Mount Hua Covenant meeting. Na sinabi pa ni Tito Jiang na mukhang naniniwala kayong dalawa na mapipili kayo bilang mga kalahok sa Mount Hua Covenant meeting, kahit papaano, paano ang request na ginawa mo kay Ice White Phoenix? Dagdag pa niya sa isip na dapat ko ba silang sabihan na talagang huwag isama ang mga masasamang lalaki na ito sa mga kalahok ng Mount Hua Covenant meeting. Nakangiting sinabi ni Ryu na syempre sekreto yan, di ba? Ang magtanong ng ganyan, napakakulit mo, mister. Makikita sa kanyang mukha ang pagkainis na sinabi niya na naiintindihan ko, pero hoy, alam mo ba kung sino ang darating sa akademya dahil sa Mount Hua Covenant meeting na ito? Baka mamatay ka pa bago ka umalis. Makikita ang silid na ito na may nagsasalita na sabi nila na darating pati ang alliance leader sa araw ng selection. Sinabi pa ni Great Elder habang may hawak na papel na gayunpaman. Okay ka ba talaga sa kasalukuyang arrangement para sa mga martial instructors? Lalo na ang ilagay si Elder Kwak Yong-hee at ang Sword Demon sa parehong Dark Sword Group I. Naagad na sinabi sa kanya ni Principal Ping na malamang na maiintindihan mo kung titingnan mo ang listahan ng mga kalahok. Nga pala, hindi pa rin ba nagkakasundo ang dalawang yan? Sumagot siya habang makikita ang bahay ni tinutuluyan ni Yomdo at Elder Cho na oo, may mga chismis na maingay araw-araw. Sigurado akong nag-aaway sila sa sandaling ito, na mapapakinggan mula sa bahay na anong kalokohan. Sumagot ang isa na manahimik ka, unggoy. Sinabi ni Yomdo habang bubunot ng espada na alam mo ba kung ano ang edukasyon para maglakas loob na turuan ang mga bata ko? Ikaw na masamang lalaki na hindi man lang alam kung paano hanapin ang daan papunta sa palikuran. Sumagot ito habang bubunot din ng espada na i-educate muna kita. Kaya maghanda ka nang ibigay ang pwesto mo. Ikaw na kulubat na asong ulol. Biglang isang tao ang tumawag sa pintuan na sinabi na excuse me. Nandyan ba kayo, mga elders?
Sumigaw na sumagot si Yomdo na sino yan. May mga bagay akong kailangang alisin dito, kaya umalis ka. Sinigaw din ni Elder Cho na sinong masamang lalaki yan. Kailangan ko munang ayusin ang unggoy na ito. Tumugon ito sa kanya na haha, ako si Shu Chokan, na itinatalaga bilang martial instructor kasama kayong dalawa sa pagkakataong ito. Dumating ako para bumati kasama ang Grand Elder. At dito na po nagtatapos ang ika-198 kabanata. Ika-199 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang silid na ito na may nagsasalita na ang Passionate Plum Blossom Sword, Elder Zhu Chuhan ay disipulo ng prestihiyosong Mount Hua. Dagdag pa ni Great Elder na at nagtuturo ng ilan sa mga klase sa summer at fall terms, kabilang ang inner key training at martial etiquette courses mula pa noong nakaraang taon. Tumayo ito at gumalang na sinabi na narinig ko na ang inyong mga dakilang pangalan, Elders. Tunay na isang karangalan ang sumali sa inyo para sa Mount Hua Covenant Meeting. Sinabi sa kanya ni Yomdo na okay. Dagdag pa niya sa isip na iiyak kaya ng langis sa halip na luha ang masamang lalaki na iyan kung saktan ko siya minsan. Kung magkaroon ng pagkakataon, gusto ko talagang subukan minsan. Napasabi rin si Elder Cho na ha. Dagdag pa niya sa isip na ano ang problema sa mata ng mga walang hiya na yan. Hindi. Ano ang problema sa mata ng mga walang hiya ng Heavenly Martial Academy? Sinabi pa ni Yomdo na ang mga bata ngayon ay medyo matitindi, ha? Pero hindi ba siya mukhang medyo bata? Dagdag pa niya sa isip na instructor na ako ngayon, kaya hindi ko na kailangan pang magdumi ng aking mga kamay. Kung magulo siya, ipadala na lang natin siya sa demonyo na yon. Nakasimangot si Elder Cho na nakatingin sa gilid na sinabi na nga pala, kasal ka na ba? May mga anak ka na ba? Dagdag pa nito sa isip na ang baliw na uncanny hand na yan, paano siya magdadala ng isang taong may ganyang mga mata bilang martial arts instructor? Kung titingnan niya si Ran gamit ang maruming mga matang yon, dudukutin ko na lang sila agad. Sinabi naman sa kanila ni Great Elder na lagpas na siya sa edad na 50, kaya pakiusap, magpakita ng respeto. Nagturo siya sa mga estudyante sa mahigit 10 taon sa Mount Hua. At bagaman mas bata siya kaysa sa inyo, ang kanyang karanasan at kasanayan bilang martial arts instructor ay kilala. Sinabi naman nito na humawak sa kanyang dibdib na haha, napakatamis. Marinig mong sabihin yan, Grand Elder. Ang dahilan kung bakit nakakakuha ng magandang grado ang mga bata na nakikinig sa aking pagtuturo ay dahil nagtitiwala sila sa akin at sumusunod sila sa akin. Sinabi pa nito na nakababa ang tingin na nagpakasal ako mahigit 20 taon na ang nakalipas. At sa isang punto, nagkaroon ako ng isang kaibig-ibig na asawa at isang batang anak na babae. Kung darating ang anak ko sa akademya ngayon, magiging 3rd o 4th year student siya. Ang asawa ko sana ay nasa edad na rin na yun nang namatay siya. Dagdag pa niya habang napakamot ng tainga si Yomdo na tinatreto ko lang ang mga bata ng akademya nang may parehong pag-aalaga na mayroon ako para sa sarili kong anak, at labis akong nagpapasalamat na sumunod ng maayos ang mga bata. Napalagay naman ng kamay sa tapat ng bibig si Elder Cho na sinabi niya na talagang napreserba mo ang sarili mo sa magandang anyo. Humawak ito sa kanyang mukha na nakatingin sa ibaba na sinabi na nag-aalala ako na kapag nakita ko ang aking asawa at anak. Baka hindi nila ako makilala, kaya ginagawa ko ang aking makakaya. Sinabi pa nito habang binuhos ni Yomdo ang tsaa sa kanyang bunganga na tunay na medyo nakakahiya na buhay ako at tumanda ng mag-isa. Ito ay lahat dahil sa aking pagiging makasarili at kasakiman, haha. Napahawak sa bibig si Elder Cho na sinabi niya na buwisit, dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi, ang paghikab ay nagpapabaliw sa akin. At pagkatapos kinuha ni Great Elder ang libro sa loob ng damit na sinabi niya na ngayon na natapos na natin ang pagbati. Dumako na tayo sa punto. Ito ang unang beses sa matagal na panahon na ginaganap ang Mount Hua Covenant Meeting, at isinasaalang-alang kung gaano kagulo ang kasalukuyang sitwasyon. Ibinaba nito ang libro sa lamesa na sinabi pa na tiyak na aakit ito ng atensyon mula sa martial world at makakaapekto sa balanse ng Miriam. Kailangan nating mahigpit na piliin at suportahan ang mga kandidato na kumakatawan sa ating Heavenly Martial Academy. Ang ating mga kandidato ay binubuo ng 4 bawat isa mula sa White Sword Group at ang Dark Sword Group, at sa pamamagitan ng isang mahigpit na proseso ng pagpili,
kalaunan 24 na lamang ang matitira mula sa bawat grupo. Una, ang core ng White Sword Group. Mayroon tayong 10 miyembro mula sa 4 Celestial Squads, Blue Dragon Squad. Kabilang sina Ping Harayong, Yung Chon Myung, Meng Yonhu, at Ha Se-in. Sinabi naman nito sa sound transmission na hey, Se-in, ano ang problema sa squad leader at deputy squad leader nitong nakaraang araw? Mukhang medyo malamig sila, tumugon nito na hindi ko alam, pero mukhang nag-iingat ang squad leader sa paligid ng deputy leader. Sa ganyang kaalagang kaganapan na nagaganap, ano kaya ang nangyari? Sinabi pa ni Great Elder na palagi silang ang pinaka-aktibo sa 4 Celestial Squads, ipinagmamalaki ang iba't ibang real-world experiences, mahusay na mga resulta, at kalmadong mga tugon sa pakikipagtulungan. Kasama ang mga Asher Dragon Squad members na ito, mula sa 4 Celestial Squads, mayroon tayong 10 tao mula sa Black Tortoise Squad, kabilang sina Chang Han, Baek Muyong, Wee Ji Chon, at Kwon Sol Ji. Sinabi naman ni Baek Moyong na kasama ang Asher Dragon Squad at ang Black Tortoise Squad's members, hindi ba ibig sabihin na ang 24 na slots ay puno na ng 20 tao? Sinigaw naman ng anak ni Great Elder na Lady Pang, ikinagagalak kitang makita. Sinabi pa ni Great Elder na ang bawat miyembro ay medyo aktibo. Kaya ang kanilang squad activities ay hindi gaanong namumukod tangi, maraming may natitirang kasanayan at natatanging mga kakayahan. Napatingin naman si Shinhon kay Myung na may malungkot na mukha na sinabi sa sound transmission na association leader, hindi ka mukhang maayos. May problema ba? Tumugon nito na wala naman, walang mali. Sinabi pa ng anak ni Great Elder kay Haryong na labis na nakakapanatag na nasa parehong panig ako bilang ikaw, Lady Ping. Tumugon nito na sasabihin ko na sana ang parehong bagay. Masaya rin akong kasama ang co-winner ng Sword Empress Battle sa aking panig, Lady Kwon. Sinabi pa ni Elder Kwon habang papasok ito sa silid na dahil hindi namin maaaring palampasin ang mga nakatagong talents ng aming akademya bukod pa sa mga Asher Dragon Squad at Black Tortoise Squad members na ito. Na sinabi pa ng mga ito na ito ba? Dapat ito ang gathering place para sa White Sword Squad, di ba? Dagdag pa ng isa na pumasok tayo ng mabilis. Kinakabahan ako. Muli na namang sinabi ni Great Elder na 20 bagong kandidato mula sa labas ng 4 Celestial Squads ang itinatalaga sa White Sun Group. Na masayang sinabi nito na huwag kang mag-alala. Sumunod ka lang sa akin. Masayang sinabi rin ng kasunod niya na hehe, sa wakas, oras na para sumikat ang aming Pretty Lady Association. Sinabi naman ni Junho na paumanhin, kailangan ba talaga nating gawin yan? Hinatak siya habang sinasabi sa kanya na Young Master Squirrel. Huwag ka lang tumayo sa contaminated area at pumunta rito. Na napasabi siya na binibining Lee. Sinabi pa ni Great Elder na bagaman karamihan sa 16 na filter out ay malamang na magmumula sa White Sun Squad, iyon ang White Sword Group, isang total na 40 tao. Sinabi naman sa kanya ni binibining Lee Soul na nakapasok kami. Sa kasamaang palad, sa kawalan ni Young Master Hyo Rayong, poprotektahan kita sa halip niya. Magtrabaho tayo ng mabuti at siguraduhin na mabuhay. Tumugon siya na hindi mo kailangan na protektahan ako. Kahit papaano, magtatrabaho rin ako ng mabuti. Sinabi pa ni Great Elder na ito ay magiging isang mahusay na oportunidad para sa mga Noon 4 Celestial Squads members na ipakita ang kanilang potensyal at kakayahan. At pagkatapos sinabi ni Elder Cho na sandali, dahil sa pangalan nito, bakit ang Black Tortoise Squad ay nasa White Sword Group? Kung ganoon, ang White Tiger Squad ay dapat kasama sa Dark Sword Group, di ba? Ako lang ba ang nakakakita nito na kakaiba? Napatingin na naiinis si Yongdo dito na sinabi sa isip na ang Cutlass Fish lukang bastard na yan. Hindi inaasahan siyang naging matalas minsan, ha? Sinabi ni Great Elder sa kanila na ang paglalagay ng mga kandidato ay ayon sa arrangement ng principal, at ayon sa Mount Hua Covenant Meetings philosophy, ang dark at white ay dapat magsama upang magkaroon nito ng kahulugan. Sinabi naman ng katabi niya na kaya pala mayroong ganyang malalim na kahulugan sa likod nito. Binuksan ang aklat na sinabi pa niya na kung hindi mo alam. Magiging mahusay kung hindi ka sisingit at mananatili na lang tahimik. Naiinis ang dalawa dito na sinabi ni Elder Cho sa isip na ang nakakainis na walang hiya na yan. Sinabi din ni Yomdo sa isip na tulad ng inaasahan, gaano man magreklamo ang Cutlass Fish lukang bastard na yan, hindi siya maaaring makasabay sa Ice Bastard na yon.
Sinabi pa sa kanila ni Great Elder Quan na sunod ang Dark Sword Group. Una, mula sa 4 Celestial Squads, mayroon tayong Vermilion Bird Squad. 10 tao kabilang sina Namgong Sang, Jin Ryong, Hyun Won, Namgong Sansan. Sinabi naman ni Hyun Won na itinaas ang kanyang kamay na sinabi na ang pangalan pa lang ay mukha ng nakakabigo, hindi ba siya mukhang malapit ng dumating? Ang positibong mindset ay nagdadala ng good fortune. Sinabi naman ni Jin na tama yan. Isipin lang natin ang mga magagandang bagay. Magkakaroon din ng isang bagong martial instructor na mamamahala sa covenant na ito, kaya ang sitwasyon ay magiging iba. Tumawa si Sansan na sinabi na seryoso, magiging kahanga-hanga yan. Hayaan na lang na mawawala rin ng red orangutan na yan. Sinabi pa ni Great Elder na sila ay pangkalahatan sa isang medyo nakakadismayang posisyon sa 4 Celestial Squads, pero kamakailan, gumawa sila ng malaking pagsisikap at umabot sa antas na katulad ng Asher Dragon Squad. Napasabi naman si Jium na kung si White Ice Phoenix, Lady na ay nasa White Sword Group, kung ganoon mayroong posibilidad na mangyari. Iyan, di ba? Napahawak sa ulo si Tangsam at sinabi na tama. Kung ganoon, pupunta siya kahit ano pa. Hindi ba mukhang sila ni Elder Blaze Blade ay magkasabwat? Sinabi naman ni Nohak na malas yan, kaya huwag mo na silang banggitin. Pinatahimik sila ni Moonhye at sinabi na seryoso, sa pinakamahusay, inisin ka lang nila hanggang mamatay. Kaya tumigil sa sobrang pagpapalaki. Sinabi nam ni Okyon na Moonhye, kakaiba kang matapang ngayon. Sinabi pa ni Great Elder Quan habang makikita ang paghakbang nito na kasama nila ang squad na itinatalaga sa Dark Sword Group ay. Nabiglang nasilaw ang mga ito na sinabi pa ni Jium na ang hindi may kakaila na kakinangan na ito, maaari ba itong maging? Hindi ito maari, sinabi pa sa isip ni Tangsam na nakakabaliw. Isang nilalang ng nakamamanghang kagandahan ang dumating lang. Napapikit din ng mata si Nohak na sinabi niya sa isip na buwisit, kahapon, ngayon, at bukas, nakakatawa silang maganda. Sa ganitong bilis, na sinabi pa ni Great Elder na makikitang dumating ang grupo ni Yeren na ito ang White Tiger Squad. 10 tao kabilang sina na Yeren, Dugu Ryong, Chon Yajin, Dan Mokwu. Sinabi naman sa Sawan transmission ni Doc Go na ano ang iniiskima ng mga masasamang lalaki na yan sa mga ekspresyon na yan. Nakakadiri na makita silang dumudura, pero mas malala pa ang ekspresyon na yan. Junior sister, dapat ko ba silang turuan ng leksyon? Tumugon siya na hindi, ayos lang. Ang dahilan para sa kanilang mga ekspresyon ay mukhang hindi dahil sa akin. Sinabi pa ni Great Elder Quan na pagdating sa White Tiger Squad. Karamihan ay iniisip lang ang White Ice Phoenix student na Yeren, pero mayroon ding si Dugo Ryong mula sa parehong Sword Pavilion, at si Flash Dragon Chon Yajin, at si Thousand Talents Dan Mokwu. Na sinabi naman ng isa sa likod na kaya nasa parehong grupo kami ng Vermilion Bird Squad. Dagdag pa ng isa na hindi masama. Medyo makatwiran sila, kahit ang association leader ay nasa Asher Dragon Squad, sa totoo lang. Mas mahusay na makatrabaho sila kaysa makatrabaho ang Asher Dragon Squad o Black Tortoise Squad, na nakasentro sa Nine Justice Association. Sinabing muli ni Great Elder na mayroong maraming miyembro na may natitirang kasanayan, kabilang ang winner ng 3 Saints Martial Tournament Saber Saint Battle, Yuyob Seong, at ang runner-up, Hayuun Mayong. Na sinabi naman ng nasa likod na bakit ka tumingin sa paligid ng kainahinala. Baka hinahanap mo ulit ang misteryosong babae na yun? Tumugon nito na huwag kang magulo. Sa ilang kadahilanan, may pakiramdam ako na tiyak na magkikita ulit kami sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ni Doc Go na ang kakaiba naman. Wala akong pakialam kung Vermilion Bird Squad leader o vice leader yan, maaari bang may magpaliwanag kung bakit napakadami sa inyong squad ang gumagawa ng ganyang kakaibang mga ekspresyon sa aming leader? Sinabi naman ni Gang Sang na humihingi ako ng tawad. Hindi ito dahil sa White Tiger Squad leader, kundi dahil sa isang nakakabigong hinala. Humihingi kami ng paumanhin. Nagkataon lang na nabanggit namin ang ibang tao, at nagkataon na naging ganoon. Napakamot ng pisngi si Hanwon na sinabi niya na tama yan. Wala itong kinalaman sa leader ng White Tiger Squad. Sandali lang kaming nagkamali. Napatingin naman si Sansan na sinabi niya na oo. Imahinasyon lang talaga namin. At isang boses ang nagsalita na kasama ang mga Vermilion Bird Squad at ang White Tiger Squad, katulad din para sa Dark Sword Group.
Nanlaki ang mga mata nila na napasabi si Sansa na imahinasyon lang namin ito. At mula pintuan na maliwanag na may anino ni Ryo na tumakip kay Yeron na sinabi na 20 bagong kandidato ang itinatalaga sa Dark Moon Squad. At pagkatapos ay kumaway siya na sinabi na isipin mo na makikilala ko ulit si Lady na sa ganitong lugar. Hindi maaari, kahit ang mga Vermilion Bird Squad seniors ay nandito. May pakiramdam ako na mangyayari yan, pero napakatamis na makita ka, Lady na. Na sinabi pa ni Great Elder na kasama ang umiiral na Heavenly Righteous Group, ang Dark Moon Group ay ngayon kasama na ang ilang mga bagong dating na may natatanging mga personalidad. Napatingin sa kanya si Yeron, na napangiwi naman ng mukha si Doc Go na sinabi na napaka-arogante. Gayunpaman, sa halip na gumawa ng malamig na puna tulad ng karaniwan, bakit ang aking normal na compose na kapatid ay nananatiling tahimik? Na sinabi pa ni Great Elder na batay sa karanasan mula sa huling wudang training camp. Ipinaris sa kalmadong karakter ng White Tiger Squad Leader. Tumawa naman si Gangsang nang makita niya si Ryo. Ganun din si Hyunwon na sinabi na nakakatuwang makita ka, sa totoo lang, masarap, ha. Sinabi naman sa kanya ni Yeron na sa huli, magkasama kayong lahat na dumating. Naalala ko ang sinabi na tanging estudyante lang ng Heavenly Martial Academy ang makakalahok sa Heavenly Orthodox Alliance's Mount Hua Covenant Meeting. Sinabi naman ni Ran na yun ang dahilan kung bakit nag-apply ako para sa temporary candidate position sa Heavenly Martial Academy rin. Bilang resulta, dagdag pa niya na naging temporary student ako ng Heavenly Martial Academy, at ngayon nakikilahok ako sa Mount Hua Covenant Meeting kasama kayong lahat. Dagdag pa niya na makikita si Wee na isang karangalan na makilahok kasama ang mga heroes ng White Path. Ako, Bewitch ang Flower Yun Solron, umaasang makatrabaho kayo. Na namumula naman na nakatingin ito sa kanila na sinabi na wow, mula sa Ice White Phoenix hanggang sa Bewitch ang Flower. May kumurot sa akin. At pagkatapos isang boses ang nagsalita na sinabi na pero Lady na. Dagdag pa ni Ryo na mukhang nagpapanggap kang hindi mo ako nakikita mula pa kanina. Tiyak, mali lang ang pagkakaintindi ko, di ba? Tumingin ito sa ibaba na sinabi na tutuperan ko ang aking pangako. Ryo, yon. Napahawak sa sandata si Doc Go na sinabi niya na junior sister, ano ang ginawa ng creepy, messy hair guy na yon? Bakit mo siya tinatawag na ganoon? Sinabi ni Ryo na, tulad ng inaasahan, masarap sa pakiramdam kapag tinatawag mo ako na ganoon, Lady na. Napasigaw naman si Doko na ano bang ginawa mo, ikaw na demonyo ka? Makikita si Tito Jiang na sumagot si Ryo na talaga bang mali na tawagin ng isang tao sa kanyang pangalan dahil malapit kami? Muli na namang sinabi sa kanini Doc Go na sino ang malapit sa kanino. Na sinabi pa ni Great Elder na hanggang sa puntong ito, ang mga kandidato na nakikilahok sa Mount Hua Covenant Meeting na ito ay promising students na may maliwanag na kinabukasan at kabataan. Hawak ang talaan na sinabi pa ni Great Elder na ang Dark Sword Group ay pangungunahan ni Elder Blaze Blade at Elder Chuol, habang ang White Sword Group ay hahawakan ko at ni Elder Zhu Chuhan, at ang bawat grupo ay mahigpit na pipili sa huling 24 na kalahok. Sila ay aalis papunta sa Mount Hua, kung saan makikita nila ang mga kalahok na pinili ng Dark Heaven Alliance's Heavenly Ghost Pavilion. At dito na po nagtatapos ang ika-199 na kabanata.